Marami ng mata sa Metro Manila para manghuli ng mga lumalabag sa batas trapiko. Nagkalat po sa mga kalsada ang CCTV para sa umiiral na no-contact apprehension ng ilang LGU. Pero umaalma ang ilang motorista sa pulisya at multa. Saksi si Mark Salazar. Isa ang mga kamerang ito sa nakabantay sa galaw ng mga sasakyan sa crossing ng Kamyas at Kalayaan sa Quezon City. Yan ang non-contact apprehension o NCAP camera, isa sa 6 na aktibong NCAP camera sa Quezon City. Literal na mahuhuli kam ang anumang traffic violation kahit na walang traffic enforcer sa lugar. May malaking signage naman sa baba na nagsasabing may nakakabit na NCAP camera. 24/7 nag-ooperate ang camera at binabantayan sa command center ng Department of Public Order and Safety o DPOS. Hindi naman siya automatic na kung ano yung po na-capture ng camera, yun na po agad. Kumbaga meron siyang mga bodies or committees na sinasala din muna ng camera. From camera, pupunta siya sa isang body na i-check, double check if nag-violate ba talaga ang isang motorista. Ang isang motoristang may violation makakatanggap ng notice through mail na dapat bayaran sa loob ng 1 buwan. Kapag lumampas sa palugit, ia-alarma ang plaka sa LTO at may dagdag na 5% surcharge ang multa sa kada buwang hindi nakakapagbayad. Masakit sa bulsa ang multa. Halimbawa, ang violation na disregarding traffic sign, 2,000 pesos ang multa. Tutulang ilan sa non-contact apprehension dahil wala ka ng tsansang makapangatwiran. Kung non-contact o yung huli talaga? Mas magaling kung yung huli, makakapag ka sa enforcer. Katulad doon ito, namatay yung makina na nasa harap ko. Imbis na mabangga ko siya, bigla kong kinaliwa. Ginanong ko na, tapos tsaka ako kinanan. Hindi ako pabor doon. Bakit po? Kasi hindi naman namin alam kung saan nakalagay yan. Tutol. Bukod bakit kuya? Minsan hindi natin masabi. Hindi tayo perfecto, nagkakamali talaga tayo. Pwede namang umapila sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang notice of violation. Kailangan magpunta sa DPOS office sa City Hall. If hindi ma-resolve ng Quezon City Government within 30 days ang nasabing appeal, ang appeal ng motorista ay i-grant or kumbaga i-absuelto po ang motorista. Kung na-videohan naman ang sasakyan mo pero iba ang nagmamaneho at lumabag, We just implement kung ano ang sinasabi ng batas, which is the registered owner rule. ang violator na ito alam niyang may nalabag siya kaya chinek na niya sa nocontact.quezoncity.gov.ph at nakita niyang nakuhanan nga siya ng kamera. Kotse ito ng pinsang ko. Yes po, kanino po ba naka-register yung sasakyan, sir? Sa kanya po. Sa kanya po. So, bali kung sa kanya po, yung notice mo mapapadala po sa kanya. Hindi po namin hinantayin eh. Po? Hindi na po namin hinantay na dumating yung notice. Kaya pwede naman tubusin ata na kahit nandito Yes po, na yun. pwede naman pong bayaran. Opo. Ayun na po. Babayaran niyo na, sir? Opo, babayaran na po. Para iwas na rin po sa hassle. Pag nabayaran niyo na, sir, pakidisregard na lang po pag napadala na po sa inyo. Pinaninindigan ng Quezon City LGU ang non-contact apprehension nila dahil bawas ito sa lagayan o away sa pagitan ng motorista at enforcer. Sa ilang syudad tulad ng Maynila at Valenzuela, umarangkada na rin ang non-contact apprehension policy. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.